Nananatili pa ring prioridad ang sektor ng edukasyon. Yan ang iginiit ng ilang senador kasunod ng mga batikos sa kanilang budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Dumepensa si Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe sa gitna ng mga puna sa budget para sa susunod na taon, partikular sa edukasyon. Ayon kay Poe, ang proposed 2025 budget ay dumaan sa masusing proseso at inaprobahan ng mayorya ng miyembro ng Senado at Kamara. Nanindigan si Poe na nananatiling prioridad ang sektor ng edukasyon at dinagdagan ang budget para sa mga estudyante at teachers. Naglabas ng hinaing si DepEd Secretary Sani Angara na sa kabila ng mga pangako at magandang salita na binitawan sa kanila, nauwi pa rin sa budget cut ang DepEd para sa computerization. Pero si Senador Juan Miguel Zubiri naniniwalang may pwede pang gawing remedyo, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pwede niyang banggitin na hindi pa naman napipirma ni Presidente. So, before ma-receive dun sa Malacanang, pwede gawin ng Presidente na the President can always address Congress, the congressional leaders, both the Senate President and the Speaker, that I want a few things further amended in your BICAM. So please reconstitute the BICAM. Pwede naman mag-overtime para sa ating mga kababayan. Budget yan eh. Di ba? Napakahalaga yan, napaka-importante. Yan ang pinaka-importanteng panukala. Ang PhilHealth nauna na ring dumipensa matapos ang mga isiniwalat ni Dr. Tony Liachon. At nilinaw nilang para sa selebrasyon ng kanilang 30th anniversary sa susunod na taon, ang breakdown na expenses na isiniwalat ni Liachon, bagay na hindi pa raw pinal. Tiniyak din ng PhilHealth sa publiko na nakaangkla sila sa transparency at pag-iingat sa pondo ng kanilang mga miyembro. Si Senadora Amy Marcos, sinabihan ng kapatid na si Pangulong Marcos na ayaw niya itong mapahamak at ayaw niyang mabigo ang pamamahala. Kaya naway pakinggan daw ang boses ng taong bayan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.